Welcome mga papa. Ito po si Ingo at kasama pa rin natin si Tristan Ting. Uy, Ingo, meron pa tayong isang kasama. Kasi, di ba, yung huling episode natin, di ba, namumroblema ako. Sabi ko, partida pa, hindi naman babae yung anak ko, pero lalaki yung anak ko, pero ngayon may crush-crush. Namumroblema ako. Paano pa kaya kung babae yung anak ko? Oo. So, paano pa kaya? it remained a question hanggang nakilala natin itong guest natin. So, kumuha ako ng resource person na may anak na babae na nakatira rin dito sa Australia. Actually, kapitbahay ko siya. Kaya pala magkapareho lang kayo ng kulay ng pader ah. Oo. Ganun dito puti. May palitada dito. May Yung mga palitada. Palitada, yun lang. May palitada dito. Uy, welcome pala kay... Ano bang ipapangalan namin sa iyo? AIDS, no? AIDS or Randy? AIDS. Siyempre si AIDS. Welcome sa AIDS. Yan. Salamat sa pag-invite. Ang lakas maka-artista pag i-invite. Tira, AIDS, ayun nga sinabi nga ni Tristan na kung sa kanyang anak kabado na siya, lalaki pa yun. Paano pa kaya kung babae? So ano ba yung sitwasyon or ano ba yung ilang taon na let's start with ilang taon na ba yung anak mo? So may dalawa kaming anak ni Carla. Yung eldest 7 years old na si Dior, yun yung babae. Tapos meron kaming anak na lalaki na 5 years old. So medyo bata pa lang sila. Pero iba, paano ba? Iba kasi yung mga, syempre pag nasa western country ka, di ba? Yung mga medyo liberated kasi dito, di ba? Oo. So, dati pa lang, nung wala pa kaming anak ni Carla, nasa city pa kami nakatira. Pag nagte-train kami, yung parang siguro mga ano lang yun, mga 11, 12, naghahalikan sa train. Ha? Ganun ulit? Naghahalikan sa train? 12 na yan ako! Oo, ganun. Ganun sila ka-liberated dito, So, siyempre, lalo ngayon, babae anak namin. So, yun medyo kailangan yung values talaga, kailangan parang impart talaga sa kanila kung paano. Though, malit pa naman siya, pero we make sure na talagang ginaguide namin siya. Kasi mahirap talaga pag magpalakas ibang bansa. Pero paano yun AIDS? Yung yan sabi mo, di ba? Ini-impluwensya mo ng yung tamang values. In what way? Paano? So, una kasi dito, dahil 'di ba 7 lang siya, 'di ba? Nung mga napansin kasi namin, halimbawa, nung nasa childcare sila, kasi dito childcare dito. So, kami dalawa ni Carla, yung wife ko, nag-work kami ng full-time. So, yung mga bata, sinesend namin sa childcare. Nung kasing parang 5 years old si Dior na nasa childcare pa, napansin namin, meron silang grupo ng mga babae lang. Tapos sinasabi nila, parang mga 5 sila, tapos sasabihin nila, we hate boys. Ganyan sila. We hate boys. Yung ba yung sinasabi mo ba kay Dior? Dior dapat lagi mo lang, hate mo lang yung mga boys na yan. Grabe yung mga boys. Ayun, feeling ko yun ang hindi namin ginawa ni Carla kasi nung nagkaanak kami ni Carla, unang natutunan namin, kasi meron ako napanood na video nun nung buntis pa lang si Carla. Unang-una pa lang, sabi nila sa amin, parang sasabi sa video na dapat, alam yung mga toys, dapat genderless ang mga toys. Toys is toys. Wala siyang gender dapat. Kay lalaki yung anak mo, kay babae ang anak mo. Dapat yung toy nila, toy siya. Dapat walang gender. Dapat yun daw yung talagang Kaya talaga ganun ba? Oo. So, halimbawa, kahit na anak mo lalaki, nanonood ng Peppa Pig o naglalaro ng Peppa Pig, okay lang kasi dapat sa kanila, wala kasi silang notion ng parang, ito panlalaki. Sexuality. Kasi sa kanila, toy is toy. Ang mga nagbibigay lang sa kanila ng
parang thinking na gano'n, yung mga parents. Kasi sabi ng parents, oh, this is for boys. This is for Tapos girls. pag nakita ng mga magulang naglalaro ng Barbie, anak, bakla ka pala eh. Ayun, Diba, kasi ganun, no? doon sila nagkakaroon ng idea na ito panlalaki. Pero yung una daw talaga dapat, toy is a toy. Yun yung nakita ko sa video. Wala dapat gender yung toy. Nung napansin namin nung nasa prep si Dior, na parang meron silang grupo ng 5 silang babae na parang feeling ko nagiging Mean girls parang ba? mean girls, parang yung Kaya gano'n. Parang, nga eh. Or mga parang pa-baby girls. Kami nga pala yung mga pa-baby girls. Oo, parang gano'n. Tapos napansin ko kasi, parang ano sila pag may bagong gamit yung isa, kailangan yung isa. Parang Nagpapataasan sila ng ihi. parang gano'n na. Isipin mo, 5 years old pa lang siya no'n na. Oo. Tapos napansin ko yun, sinabi ko kay Carla. Sasabi ko, parang ayokong maging ganun yung way ng thinking ni Dior na parang feeling niya, parang syempre mga babae, parang gano'n kasi maarte nga dito, di ba? So, sinabi namin sa kanya na makipaglaro, either babae yan or lalaki yan, as long as, sabi namin sa kanya, they respect you, tsaka hindi ka nila inaaway. Friends, sabi ko, basta friends mo sila, no matter kung ano gender nila, basta friends mo sila, pwede ka makipaglaro sa kanila, wag lang puro girls. Ganun, parang kailangan meron silang ano eh. Kasi baka ayoko kasing yung mentality niya o babae lang tayo. Hindi tayo pwede makipaglaro. Tapos parang feeling ko baka yung maging mean girls sila na mangbubuli na nung iba. Pero napansin ko yan yung sa school nga dito. Yung mga batang babae, yun nga sinasabi, na parang ayoko makipaglaro sa inyo kasi boys kayo eh. Yun yung laging sumbong ni Rocco araw-araw eh. Na parang, I just want to play with them. Kasi sabi niya, gusto ko lang makipagkwentuhan doon sa mga girls, gusto ko makipaglaro sa mga girls. Pero they just shoo me away because I'm a boy. So yun yung frustration ni Rocco lagi. Totoo. Totoo talaga nangyari yun. So kahit sa ibang school or sa ibang tropa, so hindi lang pala isolated case yung kay AIDS. Hindi. Parang ganun yata yung mga batang babae. Oo, ganun Diyan sila. sa Parang area na yan. Hindi ko alam, baka siguro sa globally, baka ganun talaga na parang Feeling yung ko mga parang babae. nag-form sila ng group. Nag-form Oo. sila ng group na parang, tayo lang, exclusive. Parang may exclusive members tayo na puro babae. Tas, dapat all girls lang parang, dapat. Parang may ganun yata yung mga batang babae. Kasi pag sa mga parang batang ganun. lalaki, parang wala eh. Wala. Ayun. Wala namang sinasabing ganun eh. Kunyari ito, si Rigo, okay lang naman siyang makipaglaro sa mga babae. Or si Rocco, actually si Rocco na lang. Si Rocco na lang pala. Ako nung siguro kung growing up, pag sinabi, ay dapat puro lalaki lang tayo. Parang magtataka na ako kung bakit ganun yung usapan. Oo, kasi baka mamaya crush ka nung isa doon. Oo, hirap na. Pero ayun, going back, isasabi mo Tristan kay Rocco. Hindi kay Rocco kasi, si Rocco he doesn't mind na makipaglaro sa mga babae, makipaglaro sa mga lalaki. Ganun nga, pero ang nagiging problema nga niya kasi, yung mga batang babae, yung sinasabi, parang ayaw nilang magsama ng lalaki sa group. So parang tama yung sinabi mo, AIDS. Pero AIDS, ito i-shift ko ng konti. Kasi pag girl dad, kasi alam ko talaga ikaw napaka hands-on mo eh. Hands-on ako. Super hands-on eh. Magugulat ako pare, magkikita kami. Ingo, magkikita kami kunyari, magkikita kami sa park. Makita ko nakatirinta si Dior. Sabi ko, ganda ng tirinta si Dior Sabi ni H, ako gumawa niyan. Pare, sobrang detail. YouTube. Siya talaga, ginagawa niya yun. Seryoso? Na parang, Nanonood talaga ako ng YouTube kasi. Kasi si Carla medyo busy. Tsaka may isa kaming anak si Aiden. Si Dior kasi, nung kasing nanganak si Carla kay Aiden, syempre yung time sa baby na lalaki, di ba? So ako lagi yung kasama ni Dior na lumalabas. Kasi nagbabali si Dior. Syempre pag si Carla busy siya sa pagpapa-breastfeed. Hindi ko naman sabihin na, ayusin mo yung buhok ni Dior tapos nagbe-breastfeed pa siya. So medyo mahirap sa mom yun. So ang ginagawa ko, nanonood ako yung YouTube. So practice hanggang sa siguro, practice ng YouTube.
Ayun, nagamay ko na kung paano mag-ayos ng buhok. Pero mabilis lang naman. Hindi naman yung parang maayos, basta matali. Ang galing Kasi magtataka ako naman. Si AIDS wala siyang buhok. Pero Kaya nga eh. buhok ng anak niya. So, Hindi, YouTube yan, YouTube. At saka ang galing. Actually, ako bumilig-balag ako. Tas pati yung mga detailed sa mga, yung mga pag mga Halloween, di ba? Kayo rin yung gumagawa nung, sobrang hands-on siya eh. Ako kasi aminin ko. Pati mga arts and crafts? Arts and crafts ka din? Minsan. Ginagawa ko siya. Pag Gumagawa rin nagre-request sila ng nila, ganun. pag gawin mo ako ng Gumagawa ganyan, yan. hanap ako ng paraan. Oo. Gagawin ko. Oo. Nag-costume pa nga ng madre yan eh, yung sa horror dito. Balar? Si Valar. Oo, Valar, nagganun pa yan dito. Tapos yung anak niya, naka-costume din. So, yung mga arts and crafts din, nagagawa din nila. Na parang, pare ito, full-time na nagtatrabaho rin to. IT rin yan si AIDS. Siguro, bigyan ko kayo ng background. Siguro kaya naging hands-on ako. Kasi nung growing up tayo, kasi yung dad ko kasi, seaman siya. So, lagi siyang wala sa bahay. Oo. So, sabi ko, gusto ko, yung formative years ng mga anak ko, maaalala nila na si mommy at si daddy, laging nandun sa amin. Feeling ko kasi importanteng formative years ng mga bata eh. Yun yung talaga yung parang foundation nila eh, di ba? So, kapag kaya, nagre-request sila, gawan mo ako ng ganyan. Kapag kaya, ginagawa ko talaga. So parang, binibreak mo yung cycle na nakagisnan mo sa iyong ama. Feeling ko ganun. Kasi lagi siyang wala, nasa barko lagi. Tapos syempre, yung buhay sa Pilipinas, medyo hindi naman, hindi ganun ka okay compared ngayon generation natin. So hanggat maaari talaga yung time namin ni Carla, tsaka kung ano yung kaya namin ibigay sa mga bata, ginagawa talaga namin. Pero interesting yung sinabi ni AIDS na kapag may ballet practice or may mga, siguro practice in general or may kailangan puntahan yung anak niya at siya yung kailangang sumama. Hindi ba parang so napapansin mo kung yung demographics ng sumasama sa mga anak nilang babae na parang ako lang ata yung lalaki dito Dito naman kasi hindi naman ganun. So, napansin ko yon kasi nag-ballet si Dior, di ba? Hindi lang moms yung nandun. Marami ring dads. Kasi dito, yung work kasi ng parents, iba-iba eh. So, shifting, feeling ko kung sino yung available talaga doon. It doesn't matter kung yung mom or yung dad. Kung sino available doon, siya yung sasama sa anak. Siya yung sasama. Ganun dito sa Australia. Hindi tulad sa Pilipinas na mostly nga, di ba? Puro nanay. Puro nanay, oo. Dito hindi. Kung sino available na parent dito, siya yung sasama. Tsaka siguro nandun na rin tayo sa binibreak din natin yung cycle. Ako kasi ngayon, ganun eh. Kunyari, yung kakanta si Rocco dun sa school. Sabihin ko lang, meron lang ako, magla-lunch lang ako tatakbo ako dun sa school, manunood lang. Sobrang medyo nasi-shift tayo ng konti pero gusto ko lang ikwento. Sobrang nakita ko dun sa bata na kunyari ito kay Rocco, nakikita ko na sobrang tuwan-tuwa siya na nandun kami. Na nakita, kumakaway nga lang ako eh. Tuwan-tuwa na siya. Kasi nga, parang yun na yung, siguro tayo, nung mga bata tayo, hindi natin na-experience yun eh. Well, ako, hindi pumupunta yung magulang ko sa school eh. So, hindi ko alam kung matutuwa ba ako. Yun. Tsaka yung sabi, balik tayo sa topic na sinabi niyo, yung values na ina namin kay Dior. Ang sinasabi lang namin kay Dior lagi, na as long as they respect you, sabi ko, tsaka hindi ka nila parang binubuli, it doesn't matter kung lalaki or babae, pwede ka makipaglaro. Pero, dahil babae nga si Dior, lagi ang unang bilin namin sa kanya sa school, for example, once na pupunta ka ng toilet, you have to make sure na meron kang friend na babae na isasama. Yun yung unang rule namin sa kanya, na every time na pumunta ka ng toilet sa school, pagsama ka ng friend na babae. Kasi
medyo mahirap dito sa ibang bansa kasi meron kaming mga naririnig na mga news na yung iba may mga yung, sa school naman nila safe pero sa public toilet kasi yun nga may mga talagang mga lalaki na pasaway eh. Oh, mga identify as a woman. Pero mga non-binary ba mga yan? hindi, Hindi naman nagpapanggap lang. Hindi naman natin inaano yung ano baka magalit sa atin Pero meron kasing iba na yung iba talaga nagpapanggap lang para makaano sa mga bata which is 'di ba? Yun talaga. Shucks. Pero AIDS okay lang yun, hindi sila magagalit sa iyo. Sa akin lang sila magagalit. Hindi. Wala naman tayong against sa kanila Pero hindi kami against sa kanila. protektahan lang namin yung anak namin na kumbaga tsaka yun lalo sa public hindi pwedeng wala siyang kahit na 4 girls yun lagi sabi kailangan samahan mo lagi wag iwan pati sa school so sabi namin kailangan may kasamang kaibigan pag magto-toilet ka so alam niya na yun yung laging ano na tsaka AIDS parang napansin ko sorry Ingo go. Sorry sabi ko lang kay AIDS na kaya pala pag even dito sa Pilipinas kaya pala pag umaalis or nagpupunta sa toilet yung mga babae laging dalawa sila. Feeling ko as a parent talaga ng babae, feeling ko mas kami. Mas kampante kayo. Protective mas protective kami sa kay Dior compared kay Aiden. Kasi Aiden tapos niya. Oo, totoo. Si Aiden, yung anak niya bunso. Inaanak namin yon yung si Aiden. Hindi masyadong gentle si AIDS. Pinapalayas nga ni AIDS yun pag pinapagalitan. Lumayas ka na, bibitbitin niya. So, sige, diyan ka na. Tapos ilalabas sa bahay? Ganun siya tapos pagka kay Dior, hindi, Dior ganun lang siya Iba kasi yung ano ng babae. Yun yung napansin ko totally different. Yung difference ng lalaki sa babae. Si Dior kasi, emotional siya. Tapos medyo parang feeling ko, hindi naman nagtatanim, pero talagang pag pinagalitan mo, parang dadamdamin niya talaga na nagalit ka sa kanya. Mas emotional, kumbaga. Oo, emotional talaga siya. Si Aiden, pag pinagalitan mo, mamaya, wala na. Okay lang. Ino-brush off na lang brush off lang. Brush off lang. Ano lang siya. Pero paano din, parang napansin ko din kasi, yung mga anak na babae, feeling ko ito yung nami-miss out ko kasi yung mga anak ko puro lalaki. So talagang sila sa nanay. Yung tipong ano lang ako dito. Para lang akong daan-daanan dito sa bahay na kunyari nandito ako, yung walang masyadong naghahanap sa akin. Ano lang, hahanapin lang nila ako pagka nagugutom na sila or pag may ipapabili sila. Mga ganun lang. Pero yung yung tatabihan ka walking ATM Oo, parang ganun lang. As if. So, si Dior katabi ko yung matulog. So, yakap ko yun hanggang ngayon. Kaming dalawang magkatabi. Tapos si Carla at si Aiden. So, si Dior lagi yung katabi ko talaga. So, talagang parang patig-isa kami. Pero ano naman, yung mga bata naman, hinahanap ng mga pareho. Pero mostly, lalo na pag nasa toilet, ewan ko bakit kailangan ako yung maghugas sa kanila. Yan ang sinuswerte talaga ako. Kasi ganun din pagka sa toilet, ang laging hinahanap ng mga anak ko maghugas ng puwet nila, yung mama nila, si Luis. Hindi ako. Sasabihin ko, ikaw yung sabi. So, pero ako si Dior meron talaga. Hindi ko alam na, kasi kunyari yan, itong mga anak ko, si Rocco katabi namin matulog yan si Rocco Pero sabihin ko kay Rocco, dito ka dumabi ka sa akin, yayakapin kita. Ayaw niya. Sabi niya, you're too rough. I just want mama. Blah, blah, blah. So, dun lang siya. So ako, hindi na. Parang minsan, siguro kasi, lalo na kunyari, kung sabi ko kay Luis, paano kung may anak tayong babae, tapos sinasabi na ganyan, ma-hurt ka ba? Sabi niya, tingin ko ma-offend ako, malulungkot ako na hindi ako yung pinipili ng mga bata, ganito. Parang hindi nila ako mahal. Naswerte siya kasi puro lalaki anak niya Sa akin naman, hindi, ako natatawa pa nga ako So, parang okay lang sa akin.
Ang ano lang siguro, masarap lang siguro ring magkaroon ng anak na babae. Kasi may mararamdaman mo yung maglalambing sa'yo. Ah. oo. Mararamdaman mo na mahal kayo. Kasi normally, pag yung mga asawa natin, pag nanganak na sila, yung focus nila napupunta na talaga sa mga anak eh. Tama. Tapos nakakalimutan ka na eh. Kaya nga 'di ba doon sa isang episode na mini-message mo kay Ace na, "Oh, grabe nagsiselo sa anak." Ako yun eh. Na parang Oo. may isip ko, "Putya, puro na lang yan si Rigo. Parang naman ako." Ganun eh. So kung nagkaroon ka ng anak na babae, hindi mo maiisip masyado yun eh. Kasi makukuha mo yung pagmamahal doon sa anak mong babae. Pero kahit Pero naman ano, lalaki, depende ay siguro sa... AIDS. Hindi, feeling ko kasi si Aiden din naman parang close din naman siya sa akin. Pero siguro nga, iba pag may babae, mas close siguro sa dad talaga. Feeling ko. Pero alam mo, nakakatuwa nga kasi based sa based sa mga kakilala kong babae, kapag ka-close nila yung parent nila, specifically tatay, parang parang okay naman sila. Okay upbringing nila. Okay meaning na hindi sila kung magbabar Hindi sila sila pariwara. Hindi sila pariwara. or gigimik. parang sige, long story short, ganoon. Hindi sila kung saan paggaslaw-gaslaw. Basta alam nila kung ano yung ginagawa nila. Na talagang pagkakatiwala mo silang lumabas. Versus yung mga hindi lumaki kasama yung magulang or yung tatay. Basta parang may iba silang issues. Yun nga, kaya may mga daddy issues. kaya may mga daddy issues. So feeling ko AIDS mukhang makakampante ka na. Siguro ilang years pa makakampante ka na. Hindi siguro din maganda din talaga na yung mga batang babae. So kunyari ikaw na nakikinig nitong podcast na to, tas may anak kang babae, maganda talaga yung nagbi-build ka ng relationship sa anak mong babae. Kasi kung ano yung nakikita niya sa'yo, yun yung hahanapin niya sa magiging partner niya in the future eh. Pero diba? Parang ito yung role model niya eh. Gusto ko, yung mapapangasawa ko, yung boyfriend ko, gusto ko kung ano yung binibigay na pagmamahal sa akin ng tatay ko. Na syempre, yun yung gusto natin eh, di ba? Para sa mga anak natin. Pero meron kami rule ni Carla dito. Kasi dito sa Australia kasi, uso yung, hindi ko alam kung ilang edad na sila, yung uso yung sleepover sa mga friends. May ganun dito. Ang binilin sa amin yung office mate ko kasi, natanong ko siya, sabi ko, pumayag ka ba na mag-sleepover yung anak mo na babae doon sa mga friends niya? Ang sinabi niya sa akin, kailangan kilala mo talaga yung parents. Hindi lang yung dad, hindi lang yung mom. Dapat pareho talagang kilala. Tapos, kapag pumayag ka na, halimbawa pumayag kami na mag-sleep over si Dior mag-sleep over yung mga friends ni Dior sa amin. Kailangan talaga pumayag din kami na mag-sleep over din siya sa ibang bahay. Sa mga friends, yung mga bahay ng mga friends niya. Tapos ang bilin niya sa amin, pag nag-sleep over yung mga friends ni Dior sa bahay niyo, make sure na wala ka, wala ako, tsaka wala si Aiden. Sabi ko, bakit? Kasi may mga cases daw dito sa Australia na halimbawa, kasi mga mga 11, 12, mga teens na siguro sila. Natulog daw sila dun sa bahay nung family, nung family nung friend nila. Yung isang classmate niya daw, nireport na may nangyari sa kanya tsaka yung tatay ng classmate niya. Pero wala. Ang boy, kasi may boyfriend na yun eh. So yung boyfriend niya talaga sa boyfriend niya may nangyari sa kanila. Pero nireport niya yung tatay ng classmate niya. Oo. Wala, dito kasi sa Australia, pag sinabi na ng bata, wala, rape na kagad yun eh. Kasi kaya sinabi niya sa amin ng office mate ko, make sure na walang lalaki sa bahay kapag pumayag kayong sleep over yung friends ng anak ng babae sa bahay niyo. Make sure na... Kasi pwedeng ituro ka, no? O kapag tinuro ka ng bata, wala eh. Wala kang laban. Nakatakot yun Oo, yun sinabi niya sa amin. Kaya sabi ko kay Carla, parang doon ako,
parang hindi ko alam kung papayag pa kami mag-sleepover sila kahit na sobrang close na. Parang sabi ko, kahit na late siguro, pick upin na lang natin sila. Huwag na sila Or matulog. maski, kunyari, makikitulog sa bahay ninyo. Kasi mangyari, di kailangan mo umalis. Ayun nga sabi sa amin. Kaya kailangan daw umalis. Kaya sabi ko, wag na tayong pumayag. Yun yung medyo mahirap dito eh. Tsaka sabi nga nung friend namin na, mga lalaki yung mga anak mo, kapag nag-sleepover yan, bigyan mo lang daw ng pagkain, pizza, tsaka games, computer games. Buhay na yan sa buong gabi eh. Maglalaro lang yan, kakain lang yan, di ba? Pag mga babae daw, either pag-uusapan nila yung mga gusto nila sa yung gusto nila sa school or yung mga ayaw nila ibang babae sa school. Chismisan. So, chismisan yun yung difference daw talaga. So sabi ko hindi pa naman namin naranasan pero parang dahil sinabi niya nga sa akin yun, parang hindi na kami parang in favor na yung mga sleepovers. Parang wala na. Tatanggalin na namin. Pero dahil mas close ka sa iyong anak na babae or rather mas close yung anak mo babae sa iyo, hindi ba or paano na yung parang playtime niyo? Parang in-encourage mo ba siya kasi usually pag anak mo is lalaki, i-encourage mo siya sa mga sports or sa mga rough activities. Di paano yun? I mean, siyempre mag-a-adjust ka on your end kasi medyo may adjustment. Like, for example, kaka-train ko lang sa kanila mag-bike eh. So, kasi, di ba may training wheels pa si Dior. Pero siguro mga 2 months ago o 3 months ago, sinabi ko sa kanya na I'll teach you how to learn yung bike na walang training wheels. Sinabi ko kay Carla, iwanan ko muna si Aiden kasi hindi ko kaya magturo ng 2 bata, tapos ako lang mag-isa. Kasi hawakan mo yung di ba hawakan mo yung upuan eh. Di ba mahirap yun eh. So nung tinuturuan ko si Dior, medyo mas takot ako kasi feeling ko kasi pag natumba siya, yun nasemplang siya. Tapos nasugat siya, baka hindi niya nagawin. Parang matrauma na. Kasi nga, ganun yung babae, di ba? Pag nasaktan, parang ayaw na. So mas maingat talaga ako na tinuturuan ko si Dior kesa nung tinuturuan ko si Aiden. Si Aiden parang pag push ko na kagad yung bike tapos bahala na siya mag-drive. Si Dior puro alalay talaga. Medyo alalay talaga ako sa kanya. Magkakasama kami noon nung natutong mag-bike. Kaya nga na-encourage mag-bike yung mga anak ko eh. Yung mga anak ko kasi mga hindi masyadong ma-activity. Bakit kaya? Bakit kaya, no? Siyempre, may role model silang nakaupo rin lagi dito. So rin kami nag-bike. So ako, yun tama. Nakita ko yung kay AIDS, alalay talaga siya kay Dior. Tapos, nung kay Rocco, ginagawa ko, tinutulak ko na lang eh. Tapos, binibitawan ko na, bahala na siyang masemplang eh. Okay lang eh. Na parang naisip ko, ang thinking ko, lalaki naman yan eh. Parang, okay ayun nga, yung feeling ko ganun din kasi. Kasi nung kay Aiden, kasi si Aiden pag nadapa, wala lang, tatayo lang. Tsaka parang brush off lang talaga. Si Dior kasi pag nadapa, iiyak. Iba yung ng babae. Pag nasaktan ng konti, ayaw niya nang gawin kasi nasaktan na siya. Oo. Pero meron siyang isang beses na natamaan nung pedal yung paa niya. Tapos, yung shin. Oo, di ba? Parang yung shit, parang ayaw niya nang mag-bike. Sabi ko, hindi, okay lang yan. Ganyan talaga yung, na-encourage ko naman siya ituloy niya. Pero nakikita ko na parang pag nasaktan talaga siya, hindi niya na gagawin. Pero parang hirap doon kasi parang sa kwento mo, AIDS, parang ang dating sa akin is sobrang kailangan gentle doon sa kay Dior para hindi siya madala or hindi siya matrauma or kung ano man. Parang pucha kung sa anak na lalaki parang habol lang kayo, magbabatuhan kayo. Tsaka di ba ikaw binabatugan mo si Ben? Hindi, binabalibag ko lang. Binabatuhan. Pwede kong batuin ng unan, tapos tatawa pa yun. Gano'n. Iyon sa babae, hindi mo magagawa yun. Kasi iba sila eh. Iba basta pag medyo rough na yung game, naglalaro kayo, medyo rough na.
magana sila, parang back off na sila. Parang feeling nila, hindi na para sa akin to. Ganon. Kasi si Aiden makulit kasi nagtatatalon yan eh. Oo. So pag naglalaro silang dalawa, tas feeling ni Dior medyo rough na, parang hindi niya na sasabayan. Kasi parang hindi niya makuha parang ganun ka-active si Aiden na nagtatatalon-talon. Oo. Ganun Tsaka ang yung napansin ko sa mga anak na babae din. Kasi syempre ako sanay ako, mga anak ko lalaki. Pag kinakarga ko yung yung batang lalaki, yung matigas sila. Yung parang maano sila. Yung Parang ka nagbubuhat ng sako ng bigas. oo, parang gano'n. Parang nagsubuhat ng sako ng bigas. Tapos Oo. hindi yung lilem. Nung nagkarga ako ng batang babae, parang yung malambot, parang sobrang lambot na parang akala mo pagka hinigpitan mo yung hawak mo, mababalian. Babalian. Kasi nakakatakot, parang kailangan mong maging as gentle as possible. Kasi yun nga itong mga anak ko, pag kinakarga ko, bit ko lang. May napanood pa nga akong video, inaangat ko sa paa ko si Rocco, nahulog siya, sinalo ko siya ng kabilang paa ko, tapos tumatawa kami. Tapos nakita ni Luis, grabe ka, nahulog na pala si Rocco sa ginagawa mo. So, pero kung anak kong babae, baka hindi ko masyadong nagawa yun eh. I mean, hindi ko masyadong mapapaglaruan eh. Ayun, pero napansin ko, totoo yun. Ganun nga. sinabi mo na pala, AIDS, yun nga parang ayaw ng rough pagka babae. Hindi ko na alam. Si Rocco kasi ayaw niya ng rough eh. Baka naman pagka nilalaro ko siya ng rough, baka sobrang sakit na, baka sobrang rough. Pag naglalaro kami kasi minsan sinasakal ko. Hindi lang ako lang. Hindi. Parang rough yun ah. Hindi. Ayun, hindi mo pwedeng gawin yun. Rocco. Hindi mo pwedeng gawin yun sa anak na babae. Alam mo, si Aiden kasi, yun din parang pag naglalaro kami, iba yung laro namin eh. Parang yun nga, yung parang di ba wrestling, pero parang ganun. Pero si Dior, pag naglalaro kami, yakapan lang. Parang hindi mo pwedeng ibalibag, ganun. Hindi talaga pwede. Oo. Ito pa pala, AIDS. Naisip ko, kasi kunyari, di ba, pag lalaki, yung sa hygiene din, parang ang hirap pag babae. Kasi may butas yun eh. Pag ugasan mo ng puwet, pwede mumasok sa niya yung tahi, di ba? O pwedeng ma-UTI. Parang, hindi ko na kung kasi sa akin kunyari, yung mga anak ko lalaki, huhusan ko lang yung betlog eh. Tanggal na yung tae. Diba? Ibibiday mo lang sila, okay na. Diba? Ganun din. Kasi actually, nung nangyari na sa akin yan, parang, syempre, hindi ko naman alam, di ba? Hindi naman ako marunong. Una pa lang, parang, sinabi niya kasi di ba pag magugas ka, bibiday mo muna, tapos sabon, di ba? Hindi ko napansin. Sabi niya parang, ouchie daw. Sabi ko, ba't ouchie? Nalagyan siguro ng sabon yun, yung niya. So, syempre, medyo nagpanic ako. Syempre, hindi naman na. So, talagang ginawa ko, biniday ko na lang talaga yung sa kanya para mawala siguro yung sabon. So, ngayon, pag hinugasan ko si Dior, bidet lang, tapos sobrang gentle talaga compared kay Aiden na parang gano'n, parang sa'yo. So iba yung process, iba yung way ng paghugas mo ng babae sa paghugas sa lalaki. Tsaka kasi, pati pagka umihi, huhugasan mo rin yung batang babae. Hindi, tinuruan na namin siya. Kasi sa school, wala naman silang bidet, di ba? So, nasanay na rin siya sa school. Tinuturuan din sila na kailangan kumuha ng tissue. Magpupunas lang sila. Parang ang dami lang ang daming logistics. Yun. Pero totoo. Ang inaano ko lang, sabi ko, syempre ngayon bata pa siya, pwede pa akong hugasan siya. Pero pag medyo, hindi ko alam kung anong edad siya na baka sabi niya sa akin, ayaw niya na magpahugas sa akin. Yung sinasabi ko kay Carla siya na, kasi parang hindi ko na, wala, out na ako dun eh. Hindi ko pero na. ngayon ba, hinugasan pa ba ng puwet si Dior? O siya na lang mag-isa? Tinuturuan na namin siya na gawin niyang mag-isa.
Siya na yung naliligo mag-isa ngayon. Ayaw niya na ng may kasama siya. 7 years old pa lang yun. So, ayaw niya ng, pag naliligo siya, leave me alone. Sabi niya, maliligo siya. So, ganun na siya ngayon. Feeling ko sa school din, ganun kasi sila sa school. Feeling ko naririnig niya sa mga classmates niya. So, meron na siyang, parang nag-start na siyang magbigay ng boundary eh. Parang napapansin na namin yun na may boundary na siya na pag naliligo ako lang mag-isa. Ganun na siya. Ngayon. Tapos, lalabas na lang siya. Okay na siya. Oo. Medyo mas batang maging independent. Parang independent dito. Parang younger age sila. Nagiging independent na talaga. Oo. So siya, pag maliligo siya, sasabihin niya, leave me alone. Tapos lalabas yun. Nakabihis na. Hindi lumalabas na nakahubad. Hindi. Yun yung isa namin sinabi sa kanya. Na kailangan, pag nagpunta ka ng toilet, pag wala kang damit, huwag ka lalabas. Magbihis ka. So, kasi ako nakailang sabi na ako sa mga anak ko na mag-towel kayo ha, tsaka magpunas kayo. Pag gano'n. Si Rigo 12 na. Lalabas yun sa banyo. Maglalakad sa buong bahay, hubot-tubad. Kumakalog yung ano niya. Oo, yun hindi pwede. Sabi ko, ano ba yung sausage mo? Ang laki. Naglalakad kita si Luis. Ano ba yan? Kasi lumalakad dito mga nakahubad. Yung mga anak ko naglalakad dito sa bahay, mga nakahubad. Sagahabulan pa. Nakailang sabi na ako na mag-towel kayo, magbihis na kayo doon sa banyo, or mag-towel kayo, sarayin ng pinto. Parang yung mga batang babae din yata, mas responsible. Napapansin ko na kay Dior yung alam niyang magsaway, tapos ini-inform, pag may mga bata sa bahay nila AIDS, tas mga magugulo, si Dior, mapapansin ko, sasabihin niya kay AIDS. Tapos si Dior, siya rin yung nagsasabi na, wag yung gawin to, eto bawal to, wag yung gawin to, gento. Pag yung mga lalaki, pag mga anak na lalaki, tangina mga bugok Kasi parang wala lang. Okay, sige, diyan ka, bahala ka dyan. Parang wala lang. Feeling ko yung maturity ng mga babae, feeling ko mas talaga sila. Mas maaga sila. Mas advanced talaga sila. Oo. Pero sobrang advanced yun kasi 7 years old yung anak mo, anak ni Tristan, 12. Parang ilang years lang ilang years pa ba? Tapos parang lagi lang lutang lang lagi. Text. Iba, pero ang hirap daw dito, kasi syempre bata pa si Dior, di ba? Ang hirap daw dito pag nag-teens. Yun ang hindi pa namin nararanasan yun. Mas mahirap daw kapag nag-teens ang babae kaysa sa lalaki. Yun lang daw yung yun yung talagang challenge pag nag-teens sila. Kasi may mga horror nag-teens yung anak ko Oo nga, may horror stories nga si Tristan na saka na natin pag-usapan yan, pero based sa horror story si Tristan, I could not imagine kung paano pag sa babae, parang ang daming avenue, madaming possibilities, mas prone sa mga stuff. Pero buti nga dito sa Australia, ibabawal na yung social media sa mga bata. Pero hindi ko, binabawal nila, pero hindi ko alam kung paano talaga nila madidetect na. Enforce. Paano pero bawal na. Madidetect na less than 16 ka talaga. Kailangan yata ilalagay ng credit card details or may ID or something. Parang gano'n na. Ayun, or kailangan mong bigay yung, basta parang credit card details yata yung hihingin or parang ID. May kailangan ng ilagay. Pero yun nga, so hindi walang TikTok yung mga bata, walang Snapchat, walang Facebook, walang Twitter. So parang medyo shielded sila from that environment. So dun lang, although yung mga anak ko walang social media Ang social media lang nila YouTube lang So okay lang naman yun So wala. Hindi masyadong yun. Oy, teka, Ingo, speaking of social media, pwede kang umorder sa Kintorific PH sa Facebook. Tapos meron din silang Grab. Siyempre, yan yung mga sponsor namin, AIDS. Alam mo naman, di ba? At saka, buti nasabi mo yung Kintorific kasi, siyempre, magpapasko na. Baka para makaiwas kayo doon sa holiday rush, umorder din kayo ng kape sa Origins MNL. Yan, sa mga nakikinig available yan sa Lazada, Origins MNL, sa kaibigan naming si Vince Santos ng The Broden Podcast, The Coffee Celebrity.
Meron bang Tapos, ano, syempre, worldwide delivery ba yan? hindi. Ako, pag uwi ako, doon na lang ako kukuha eh. Tapos, syempre, kasi ito pa, AIDS, meron din kaming nag-aano dito. Yung, nung huling uwi ko sa Pilipinas, may pinuntahan ako. Nagpa-derma ako. Actually, yung nilaser yung mukha ko. Yun, ginawa nila yan, si DNA Dermatology. Nasa Ali pa yan. So, kung gusto ninyo magpagwapo at magpaganda, follow ninyo sila. Tapos murang-mura lang yan. Nagkukorte rin sila ng mukha eh. Kaso sabi sa akin ni Doc Dinay, kailangan ko pa daw magpapayat para daw magkapangako eh. So, pero at least honest siya. Hindi niya hindi kanya papangakuan na magkakapanga ka, Tristan, magiging heart shape ka. Hindi. Sasabihin niya sa'yo na, makakatulong to, pero at kailangan pa rin diet. So, yung honest naman yung mga consultation sa kanya. Yun. Ayun. Sa tingin ko, patapos na tayo, no? Kasi nag-promote na ako eh. Kasi ito na yung timer natin eh. Pero AIDS, maraming salamat ah. Ako, looking forward ako na hopefully tumagal pa tong podcast na to para after 5 years, mag-guest ka ulit namin. Oo. Para ma-vent out mo naman yung yung experience problem. Oo. Yung sa teenager, no? Oo nga, no? Konti na lang, 5 years na lang. Oo, yun nga. Tsaka pero ngayon, thankful lang kami ni Carla kasi nasabi namin kay Dior na yung communication kasi namin ni Dior. Everyday kasi nagkukwento yan kasi gusto namin, sabi namin sa kanya, kailangan you tell us everything, what happens sa school every day. So, feeling ko importante yun eh. Pero sana hindi yun nga kasi syempre yung may faces kasi mga bata eh. So, hopefully, sana hanggang pagtanda niya, magkwento pa rin siya sa amin. Kasi, open pa rin. Open pa rin. Kasi ngayon, gusto namin yun eh. Pag pinipick up ko siya, nagpapakwento ko kung anong nangyari sa school. So, nagkukwento siya. Kung ano mga ginagawa nila, kung may kinuwento niya, may naihi, ganyan, na classmate siya. So, which is maganda. So, hopefully, sana pag lumaki siya, ganun pa rin yung communication namin. Pero nakakatawa, pero kayo ni Tristan na talagang yun yung isa sa mga ini-aim nyo sa inyong mga anak na huwag magtago ng sikreto at the same time hindi nyo sila pinapagalitan pag meron silang nasabi na parang disappointing. So parang kudos sa inyong dalawa. Ayun. Ako dati pinapagalitan ko sila pero ngayon hindi na. Binabawi ko na yung kudos sa'yo. Joke lang. Pareho kami ni Tristan mag-discipline ng mga bata. So, kasi ako bad cop lagi ako sa bahay eh. Si Carla yung good cop. Pero, kasi kailangan talaga bawalan sila kapag feeling mo talaga may mali silang ginawa. Kaya talaga sabihan sila. Hindi porke, siyempre kahit na babae, si Dior, pag nagkamali, kailangan talaga pagsabihan. Though, yun nga lang, mataas din yung boses ko parang si Tristan. Doon din ako na papagalitan ni Carla. Porkit nasa Australia ka, hindi ka na pwedeng mamalo. Puta, Pero hindi ako namamalo. Yun ang different. Hindi ako namamalo. Pero hindi ako namamalo ngayon, AIDS. Pero mataas din akong matataas din yung voice ko pag nagagalit ako sa kanila eh. Tsaka alam nila pag galit ako kasi Tagalog na ako. Kasi pag nagsasalita, hindi kasi namin naturuan mag-Tagalog eh. So, pero pag galit ako, kailangan Tagalog kasi hindi ko na kailangan i-translate pa yun. Mahirap. Mahirap, oo. Pero yun, thank you AIDS Thank you talaga. Salamat din. Thank you AIDS. Pag-guest sa amin. Antayin natin. Tsaka yun, sa mga nakikinig, para magtagal pa tong podcast namin. Kung hindi ka pa naka-follow, mag-follow ka sa Spotify. Isang button lang yan, follow, i-click mo lang. Napakadali. I-follow nyo, tsaka i-share nyo na rin sa mga kaibigan ninyo. Makinig kayo, and yun. Tsaka pakinggan yung mga dati naming episodes. For sure, makaka-relate kayo sa mga iba't ibang topics namin dyan. Tsaka kung nakatatakot kayo na maririnig to ng misis ninyo, ito ang isa-isang podcast na approved ng mga misis pakinggan sa kotse. Maraming nag-message sa amin ng mga misis na sinasabi na ituloy niyo yung podcast niyo kasi hindi makasagot yung asawa ko dahil laging tama yung sinasabi niyo. So, yun. Salamat mga papa. Salamat mga papa. Thank you.